Hello, sir. Hi, hello din. Hello. Taga saan ka po? Batangas, Okay. Saan sa Batangas? sa Lemery. Okay. Alam mo yon. Ilang taon na? Narinig lang yung lugar. 50. Okay. Kayo po, Mag-50 na rin ngayong August. 49. Oh, 49. Sa edad lang pala tayo. Nauna lang ako sa buwan. Anong taon ka? 75. Okay. Mabuti hindi tama ang sinabi mo. Bakit? Dapat Nasaan po? Ano po? Single? may asawa dati. Kasal? Oo, kasal. Yan lang. Bakit ikaw? Hindi ka Widow kasal. ako. Ibig sabihin nasa Albay ka ngayon. Albay ba? Mm-mm. Ilan po anak niyo? 4. Marami. Oo, marami. Bakit ikaw, ilang anak mo? Yung asawa ko po 3. Yung asawa mo nga pala, kasi ikaw hindi ka naman nanganganak. Joke lang. 3 asawa mo, sir? Hindi DJ, isa lang. 3 yung anak sa asawa mo. Ayun. Hmm. 3 anak mo, puro babae, lalaki? 2 babae, 1 lalaki. Okay. May apo na rin isa. Ba't mga ilang taon na sila? 24. Saka 22. Saka 12. Halos pare-parehas lang pala. Oo. Ikaw may apo ka na rin. Ano po pinagkakaabalahan ngayon? Marami. Kung ano-ano na. Nasa Pinas Bakit? Dati saan? Dati nag-try din mag-work sa abroad. Pero one time. Matagal ka na dito sa Pilipinas? Oo, 10 years na. 2015 pa dati. Ayun. So ngayon, ano yung pinagkakaabalahan mo? Nag-aahente ng mga lupa, property. Okay. Kayo po. Ako, anong tanong mo? Ano po pagkabalaan nyo? Pinagkakaabalahan ko, simple lang na manggagawa. Manggagawa. Oo. Ano pong ginagawa? Factory worker. Tahian. Sa tahe. Pwede. Okay. Ganun pala dito, nakakakaba. Dati ako din, nung first time, yung pangalawa ko na to, yung una kasi nagtago na, hindi nagpakita sa amin, hindi DJ, tinagawa na ako. Ako, first time ko sumali. Kaya ko na. Ganun talaga. Pero matagal na ako nakikinig na nanonood dito sa kay DJ. Ano pong pangalan ko, ma'am? DJ ano? DJ Gel. Oo naman. Matagal na ako nanonood pag libangan ko na yan pag tuwing hapon, saka gabi minsan, pagka walang overtime, ganyan. Hindi po kayo Kasi nakahanap, wala ma'am? Hindi po kayo nakahanap dyan sa comment? Hindi rin, wala, hindi rin kasi ako,
sa cellphone kasi sa minsan tamad din ako eh. tamad din mag Baka pag nag-work ka, yung cellphone mo nasa tabi mo, nakikinig ka rin ng Nakailang tawag nga si Madam, nakatatlo yatang tawag, hindi ko na malayan. ano yung salamin mo, dahil malabo ang mata o gamit mo lang Ay, talaga pagka tinanggal ko to, hindi kita masyado makikitang malinaw. Reading glass. Kaya hindi pwedeng wala akong salamin. Oo, baka hindi mo kung makakita na maayos Hindi kita makikita. Pati si DJ, hindi ko makikita. Aragoy. Ang gwapo pa naman ni DJ. Sabi nila. gwapo yan. Oo nga eh. Kaya nga, naano din ako manood. Gwapo pag walang katabi. Sir, ilan ba ang timbang mo, sir? Oo. Naku, hindi ko na alam dahil tumaba na ako ng tumaba eh. Dati mga ilan kaya? Nasa 75 na. Malaki na yung tiyan eh. 75. So, ang height mo ilan? 5'6". 5'6". Ba't ikaw matangkad? Ako? 5'5 ako. Mukhang malaki kang ang babae tingnan. Malaki talaga. Malaki, no? Parang parang madayan tingnan eh. Parang mas matangkad pa eh. Oo, kasi pagka ang babae, kala mo, matangkad. Pero, kung 5'6 ka, di mas mataas. Mas mataas ka sa akin. Konti lang. Ayun. Yung mga anak mo, nandyan sa'yo, nakatira? Hindi, matagal na silang wala dito dahil yung panganay kasi may asawa na yun, nandun sa kasama ng asawa niya. Tapos yung pangalawa na sa kanila, may trabaho na rin yun. Yung bunso naman nandun sa lola niya, sa side nung ex ko. Yun. Ano yung purpose mo? Bakit ka sumali dito? Para malibang, makagkaroon ng kaibigan, makakanya lang ibang tao. Paglilibangan mo lang pala ako. Hindi, ibig sabihin, para may ibang nakakausap, bukod sa taga rito, may ibang nakakausap na nakikilala na taga-malayo. Siyempre, sa umpisa, kaibigan muna, di ka, para magkakilala. Hindi naman pwede yung pag nagkita agad. Oo nga naman. Depende naman yung sa kausap mo, di ka? Kung gusto mo. Kaya lang, ako, ang purpose ko talaga is bakit naisipan ko din na sumali. Siyempre, so wala na nga ako ngayong wala na akong asawa. Yun, siyempre searching ng makakasama mo habang buhay. Kaya lang, para sa atin kasi may asawa ka pa eh. Ano naman yun kung may asawa? Kasal ka pa naman. Mahirap yun. Depende naman sa sitwasyon yun. Pwede pa kayong magkabalikan kung sakali. Hindi, kaya nga depende sa sitwasyon. Kasi may mga bagay na depende sa klase ng paghiwalay yun. Pwedeng may naghiwalay kasi na pwede pang magkabalikan. Depende sa sitwasyon. Meron naman na paghihiwalay na kahit kasal, hindi na talaga pwede magkabalikan. Dahil sa mga dapat. Oo, pero kasal pa rin kayo. Kumbaga may patil kayo eh. Kaya... Depende na lang sa tao na makakasama sa buhay kung paano gagawin paano magsasama. Sa'yo walang problema.
Oo, sa akin wala. Kasi wala na, as in wala na. Kaya nga, nakadepende rin naman sa iyo kung kausap mo ako ngayon, kung hanggang ilan naman tayo mag-uusap. Pwede naman nga. Sabi mo nga kanina, libangan eh. Hindi. Ay, ibig sabihin, libangan dahil siyempre, kikilalanin mo muna yung isang tao. Kaya libangan siya. Siyempre, once na nagustuhan mo yung kausap mo, pupunta na yun sa gusto mo na siyang makausap, papahalagaan mo na siya, gano'n. Siyempre, sa friend lang mo na yun. Kaya kikilalanin mo na siya. Oo nga naman. Kaya nakadepende yan sa tao na kausap mo. Tulad ngayon, makausap tayo. Siyempre, yung isip mo at sarili mo, dinidepende mo sa tao na kausap mo. Kung okay pa siya, kung pwede pa siya sa'yo. Diba? Kung ano, kung hanggang saan lang ba kayo makakarating. Oo, yun naman ang purpose natin para magkakilala. Kailan? Ang gandahan lang noon, dahil yung kausap mo ngayon, mabait. Yun lang. Talaga ba? Mabait. Mabait pagtulog. Kaya nga depende sa usap. Mararamdaman mo naman sa tao na kausap. Ang mga Batanggenyo ba? Mga mababait? Mga ano? Siyempre, kahit naman hindi taga Batangas, halos naman lahat ng tao mabait. Nagiging masama lang yun, depende sa tao na kaharap mo. Ang taga Batangas, maliligal. Pero mababait. Maliligalig lahat. Yun lang. Yan lang yun. Lahat ng tao mabait. Kahit taga saan, kahit sino kausap mo. Diga. Ano pa ibig sabihin? Pwede din. Ano pa ibig sabihin ng maligalig, sir? Ang maligalig yung gang sir, yung mapagbiro, ganyan. Hindi. Kailangan kausap mo na siya. Para sa akin lang yun ha. Ibig sabihin, kausap mo na siya. Kahit napaliwanag mo na, parang hindi pa rin siya kontento, kaya nagiging maligalig. Ganun ba yung maligalig? Parang hindi naman ata ganun ang kahulugan ng maligalig. Sa akin lang yun. Parang mahilig makipag-talo, ganun, makipag-argue, ganyan. Yun, tama, parang gano'n. Kailangan lagi tama. Kasi karaming tama. Kasi ako pag sinabing maligalig, parang mapagbiro, ganyan. Pwede rin. Depende naman yung sa sitwasyon. Kasabihan lang naman yun. Kaya nga. Ganon yung pagkakaintindi ko ng maligalig. Ano pa ba itatanong mo? Ikaw magtanong. Sasagot mo ako. Maganda ikaw mas maraming alam. Kasi ko yung babae. Ganun ba yun? Pag babae ba maraming alam? Oo, maraming alam. Ang lalaki nakikinig lang. Ganun ba? Kapag hindi na niya gusto ang tanong. Bakit kayo nagkahiwalay nung misis mo? Siguro may mga dahilan. Siyempre, alangan namang wala. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na siguro hindi kami nagkasundo sa mga bagay, gano'n. Katulad ng anong bagay? Pero ibig sabihin, hindi kami nagkahiwal dahil sa malalim na dahilan.
Pero dumating na lang siguro yung point na parang nawala na yung feelings, parang ganun. Baka kasi naong babae ka, babaero ka, ganyan. O kaya maraming bisyo, kaya nagkahiwalay kayo. Eh di kung babaero sana ako, di sana ang dami kong kaharap na babae. Hindi ko alam yun. Kaya sana hindi na umabot ng 10 years na wala. Alam niyo? Oo. Hindi. Hindi, nagkataon lang na nagkalayo kami. Bakit? Saan siya? Taga saan siya? Batangas din naman siya. Batangas Hindi, din. magkasama kami dati sa company dati, sa isang company. Nag-try lang akong umalis. Nagkahiwalay kami ng lugar. So nagkahiwalay din ng damdamin, nagkahiwalay din ng lahat. Ganun lang. Ay, imposible naman na ganun lang yung paghihiwalay nyo. Di ba sabi ko nga sa'yo, may mga bagay, may mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Nakala natin perfect na. Pero bawat isa ay mali pala. Kahit pag lumayo lang kunti, biglang nagbago, parang ganon. May mga ganon no? Okay kayo, tapos nung lumayo ang isa, wala na. Yun. Parang wala lang. Kasi may hirap mong sabihin yung mga dahilan. Kasi magiging ka naman yan. Kung lahat sasabihin ko yung pagkakamali nung isa, hindi naman malalaman niya yung pagkakamali ko. Kaya sa bawat tanong mo, idinidepensa ko lang. Nasa gitna lang ako. Hindi ko sasabihin ko dahil mali yung nakaraan ko at akong tama, mali yun. Parang may mga pagkakamali. Ilang taon na nga kayo nagkahiwalay? Ilang taon na? 10 years. 10 years, matagal na din ano. So sa loob ng 10 taon, wala kang naging karelasyon? Meron, kaya lang 3, pero puro dalaga. Talagang ang babaero ka. Hindi babaero ang tawag doon. 3. Sabihin, nagkakameron lang kapag may nawawala. Pero kapag meron na, hindi ka pwede maghanap. Parang hindi naman sabay-sabay, ma'am. Ibig sabihin ni sir, hindi naman sabay-sabay. Okay. Kaya hindi ka pwede maging babaero ang tawag doon. Hindi nag-workout tong una, pangalawa, ay di may pangatlo, ganun. Pero sir, puro dalaga, walang hindi. Single ma'am po ba? Hindi, yung dalaga talaga. Ang problema sir, kasi yung dalaga kasi naghanap ng pwede silang pakasalan dahil syempre dalaga sila. Saka yung dalaga, may pangarap din sila para sa magulang nila. So ibig sabihin, nag-abroad din sila kaya nagkalayo kami dahil sa pangailangan ng pamilya nila. Syempre inaasahan din sila. Kung mag-iisip nga naman siya, mag-aasawa siya, hindi siya makakatulong sa side niya. Ibig sabihin, pinalagya. Hinayaan ko. Pero sa una yun, sir. Pangalawa, nasundan pa ng pangalawa at pangatlo, ganun din, dalaga pa rin. Nasundan ng pangalawa, ganun pa din ang nangyari. Yun. Ang kagandahan ng sir, dahil siguro, lahat yun, sir, dito lang din sa mga GC ko nakikilala. Ito na yun, sa GC lang din. Yun. Kaya malalayo din mayroong Nueva Ecija, may taga Laguna. At malalayo rin sila sa GC ko lang din nakikita. Dahil siguro nakita nila na okay naman ako, kaya once na nakarating sila dito, okay naman na kanila. Hindi naman kumbaga, parang feeling nila na okay pala kahit wala sila sa sarili nila at nasa malayo sila. Safe sila, parang gano'n. Hindi po kayo nagkita pa, sir, ng mga ex-girlfriend mo? May na-meet ka sa kanila, wala? Hindi, yung pagkatapos namin. I mean, yung 3 na yun, sir, na pulo dalaga, malalayo po ba? Hindi nyo na po nakita personal? LDR lang po ba? O nagsama kayo, nag-live-in? Hindi, pumupunta nga po sila po yung pumupunta dito. Ay, gano'n? Kasi madali na. Parang inuwian ka talaga nila, nagsama pala talaga kayo, live-in, ganun. Mga weeks lang ganun. Tapos matagal lang 1 month, ganun lang. Tapos
nawala na. Parang habang nag-ano sila, habang nag-abroad, di ba meron siyang sa accommodation? Yung pagka umuwi lang dito, pagka yung wala pa silang interview, parang gano'n. Nung nakaalis na, naglaho na. Yung gano'n. Okay na naman after 1 to 3 months, okay. Yun. Mga ilang taon na yun, sir, yung mga dalaga na nakarelasyon mo? Yung una is 29. Tapos 34. Ako nun 45. 45. Tapos yung isa 34. Tapos yung 42. Hindi na naman pala mga mga bata pang as in dalaga na mga may edad na din pala. Oo. May edad na, pero ibig sabihin, yung hindi sila kasal, wala sila karelasyon, kaya nasabing dalaga. Siyempre, may mga experience, may mga karanasan nila kasi natin na hindi naman po pwede mga 18, 21, 24, hindi pwede. Yan, kaya pala maligalig si sir. Ganun. Yan lang, pagkatapos wala na. Ulit na lang. Yun. Ganyan. Kumbaga, nagpa-vaccine lang sila, ma'am. Kasi nga po, pag sa ibang bansa kasi may virus. Oo, kasi noong may pandemic, kaya nagpa-vaccine. Oo. Yun nga lang po, parang hindi pa pandemic yung mga, nauso kasi mga dati, mga sakit na N1H1, mga ganyan, di ba? Virus sa ibang bansa na malalamig. Kaya ganun siguro, nagpa-injection eh. Injection. Bakuna. So, sir, anong tatanong mo? Tanong ka din. Ako lang nagtatanong eh. Mahihayin ako magtanong eh. Ganun ba yun? Hindi, kita ko naman sa'yo, okay ka naman eh. Okay naman talaga ako eh. Okay na okay. Ayun, ibig sabihin walang negative na walang walang negative na pwedeng makita. Okay ka naman. Hindi, kasi ako may dalawa pa kasi ako nag-aaral eh. Kaya kumbaga naka-focus din talaga ako sa trabaho ko. Kaya yun. Siyempre, kailangan din natin ng may makakausap, ganyan. Pagka uuwi ka na ng bahay, ganyan. Ilang taon na po ba yung bunso nyo? Bunso ko is magta-13. 13 years old pa lang. 13, tapos yung pandalawa. Grade 8. So, ibig sabihin may dalawa pa yung nag-aaral yung Oo. Isang mag-grade 12, tsaka grade 8. Yung dalawa ko parehas na yun tapos. Parehas na yun, teacher. Di mabuti pala kung gano'n. Matagal pa na laban yun. Tapos kay 50, so meaning mga 60, graduate na sila. Oo. Yung dalawa ko, na yun, parehas na sila tapos. Parehas na sila pasado sa board exam. Lalaki? Hindi, 3 babae ang anak ko, tsaka isang lalaki. Yung isang lalaki, yun yung bunso. Ay, mabuti pa, wala pa silang mga asawa. Wala pa sa ngayon, yung dalawa. Panganay tsaka pangalawa. Nakakatulong niyo pa. Nasa Manila sila ngayon, doon sila nagtuturo. Teacher? Maganda para sa public. Sa ngayon kasi bago pa lang sila nakapasa kaya experience muna. Maganda kasi sa public kasi pag sa public yan ang alam ko open loan dyan eh. Oo. Kakapasa lang nila kasi sa board exam. Ano sir pag sa public sir? Parang ang pagkakalam ko open loan, ibig sabihin pwede kang kasi government yun eh. Pwede pala yun?
Loan talaga. Hmm. Hindi kasi sinabi ni Mrs. Teacher din kasi si Mrs. Di niya sinabing pwede mag-loan eh. Sana bininta namin yung loan, yung ano. Pwede pala Kasi ang alam ko kasi yung halimbawa, pagbago kayo na kasal, tapos may teacher kayo, pwede agad kayo magkaroon ng property kasi nga ilolo nyo tapos kakaltas lang ng sa gada sweldo. Ganun daw. Ganun talaga daw. May nakapagpagawa agad ng bahay at nakakabili ng lupa. Kaya pala sila London tawag sa kanila, loan dito, London. Walang natira sa sahod. Hindi na kakagandaan naman nun, ipinuntahan naman yung pinagtaw nila, hindi naman napunta sa wala. Ganoon pala yun. Magkakain. Pamaya pag-uwi ko sa bahay, tanungin ko nga si Mrs. Ba't di siya naglulong? Bakit DJ? Teacher ba yung asawa mo? Oo nga. Kaya ka na kayo mag-loan. Oo nga. Siguro teacher din yung asawa ni DJ. Wala, hindi ka nanonood ma'am. Lagi ko nung sinasabi ko sa iyo eh. Hindi. Hindi lang siguro DJ na trainingan na Sabi ko nga po, nagko-complain si Mrs. Pinabarangay siya. Kasi nga nung nakaraan, hindi ko siya hinatid. Maaga siya umalis kasi maaga nga yung pasukan kasi nga mainit. In-adjust yung oras. 6 to 12 lang yung mga bata. 6 to 11 yata. Tapos, nung pagsakay niya ng jeep, nakaapak siya ng ipot ng aso. Ngayon, naka-headset pa naman siya. Hindi niya narinig na siguro may nagko-complain, may na baho yung paa niya, sapatos niya, nakasandal. Nung maraming nagalit, nakatingin sa kanya kasi mabaho nga. Pumunta ng barangay. Si Mrs. yung nagpabarangay kasi napahiya siya doon, nakaapak ng ipot ng tae ng ng aso. Barangay. Kasi maraming tae sa barangay namin. Tae ng aso. Barangay tae. Barangay tae. Huwag naman ganun. Huwag naman. Barangay tae, hindi Ganda ng barangay. Ganda ng barangay namin eh. Biro lang. Wala na sigurong itatanong. Baka wala ka nang itatanong. Ano ba dapat itanong? Ikwento niya na lahat ng gusto niya ikwento. Itanong niya na gusto niya itanong, ma'am. Ano pa ba? Wala lang sa sagot. Saka na lang ako magtatanong. Pag sinabi ko na kung pili mo na akong mahalin yun, saka mo na lang sagutin. Parang gano'n. Ganon. Hindi, sabi mo nga, libangan lang, tapos mahal na. Ay siya, di ka napaliwanag. Pero, paliwanag ko na yun. Okay lang po yun sa inyo, sir, na medyo, sa lahat ng mga nakarelasyon nyo, ito si ma'am yung medyo maedad sa kanila. Kasi, at saka dalaga, yung mga nakarelasyon mo, ito si ma'am, may anak. Ay, ako 4 na anak ko eh. Baka hindi mo ako magustuhan. Ay, wala naman po yung kadami ng anak at sa edad. Depende po yun sa sa tao na ganito ma'am, halimbawa, gusto kita, unasin ang lahat. Kung hindi mo na ako gusto, wala rin yun. Di ba? Kaya nasa sa inyo pa rin yun. Bagay. Wala na akong itatanong. Ano pa ba? Marami kang pwedeng itanong na iyak lang dahil bago ka lang. Mamaya sasabihin, bakit ko na itanong yun? Di ba yung Albay, di ba Bicol yan? Malapit ako dun sa Mayon. Di ba dito rin ang dahil sa Batangas?
Oo, malapit lang. From Batangas to Albay, mga ano lang. 10 hours yata. Halimbawa ba, magkita tayo dyan sa Batangas. Makakarating ka kaya. Halimbawa, magkita tayo dyan sa Batangas. Oo. Karakoy. Parang mali yata. Hindi kasi, Ay, hindi na ako pupunta. Pupunta ng kasi- Batangas. Kasi yung Batangas City, kasi malayo pa rin to sa Batangas City. Kasi hindi Batangas to, pero malayo sa city. Hmm. Ayun, ang ibig ko sabihin. Pagkagaling ng Bicol, saan ba bababa? Sa Tomas. O yun, Turbina, no? Turbina. Ayun, o, di ba malayo din yun. O. O bakit ako pupunta dyan? Hindi. Bakit ako? Siyempre, yung mga ex nga ni sir, yun ang pupunta kay sir eh. Halimbawa, just in case na ako, kung halimbawa na magkikita tayo, halimbawa, yun, pwede ka ba makarating ng Batangas? Hindi dito sa amin. Ibig sabihin doon sa Dito sa gitna. amin. Sa gitna. Ang gitna Sa ba gitna? saan? Quezon Province. Ang gitna. Turbina, gitna. Ayaw mo gitna eh. Kasi yung gitna ng Batangas, Laguna. Ay, Laguna, Quezon. Kahit Batangas ito, malayo naman ito sa mismong Batangas City, di ka? Biga. Sadyang maligalig ari. Wala eh. Kaya pag-usapan natin yan kung yan ang ano mo. Pero hindi ako pupunta dyan. Isang lang na. Mag-usapan na lang po ninyo. Overtime na tayo. Maraming salamat. Sige na po. Thank you po, DJ. Bye. Thank you so much. Sayang nakasigay on, ma'am. No? Siya pinupunta ng mga babae. Wala eh.